ready na po tayo mag-worship sa Panginoon. Tatayo po tayong lahat. Sama-sama nating awitin ang kantang Walang Imposible. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, na walang imposible sa iyong pangalan. Lahat ay kaya mong gawin. And this day, church, aawitin po natin ang sama-sama ito. Come on! Sa iyo, lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw. Walang imposible. Sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Come on, sabihin mo! Walang imposible. Hey! Walang imposible sa iyo. Hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa iyo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw. Walang imposible. Sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Yes, Lord. Walang imposible sa iyo, Diyos. Minsan pa, hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nakikita. Hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa iyo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko ikaw. Walang imposible. Hey, hey, hey! Sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible sa iyo. Lahat magagawa. Lahat makakaya. Money, sigaw mo! Walang imposible sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Come on, this time around. Patuloy natin sabihin sa Panginoon, Jesus, ako'y magtitiwala sa'yo. Hallelujah. Come on, sabay-sabay po tayo ngayon. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus, ang tiwala ko. Yes, Lord. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus, ang tiwala. Kay Jesus, kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus, ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus, ang tiwala ko. Sa iyo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Come on, isigaw mo sa Panginoon. Walang imposible. Sa iyo aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako
patuloy kang magalak habang nagpupuri at itinataas ang pangalan ng Diyos. Amen. Thank you, God. Salamat, Lord, sa kagalakan at sa buhay na patuloy mong pinaparanas sa amin. Mom, we say, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya'y kapayapaan. Thank you, Jesus. Handog na ay kalakasan sa bawat puso na papagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Thank you, God. Minsan pa, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan. Handog na ay kagalakan. Handog na ay kalakasan sa bawat puso na papagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. 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 Hallelujah! Thank you, God! Wow! Come on, this time around, gagawin po natin muli ang Light 60. Ikot po ang bawat isa para kamustahin as many as you can for 60 seconds. Come on, let us begin now. What a lovely Sunday, Light family. Kitang-kita talagang excited na ang lahat. And it feels so nice to see your smiling faces again dito sa ating Sunday celebration. Kaya naman to all of our brothers and sisters in faith, let's give our best offering clap to our Lord. Ayan, sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, sige po, pwede na po tayong umupo ulit. Now, for our light reminders, just a quick reminder lamang po na pwede na po nating ilagay
sa silent mode ang ating pong mga mobile phone. Yan, sige po. At syempre po, for our mommies and daddies, paalala lang po na kung sino po ang maghahatid sa mga kids po and babies sa ating kids room, sila rin po ang manunundo or magsa-sign out po after po ng ating Sunday celebration. Yan, thank you in advance po for your cooperation. And for our light news, of course, ito po ang latest happenings and latest update sa ating church. Save the date and be excited because we will be having our Light Retreat Batch 44. Ayan po. It will start po from August 30, Friday, 6 a.m. to 9 p.m. And sa second day naman po is August 31, Saturday, 7 p.m. to 9 p.m. Yan, for more details po, kindly contact your mentor or your network leader. Moving forward, let's also grab this opportunity para po i-welcome ang ating mga new friends and first-timers. Sige po, yan po. May mga new friends po ba tayo? Pwede po bang pakitaas po ninyo ang inyong mga kamay? Ayan, wow. Sige po, palakpakan po natin sila. For our first-time visitors po on-site, yan, welcome po sa ating simbahan at masaya po kaming makasama namin kayo ngayong Sunday celebration po. And of course po, sa atin naman pong mga friends po online, yan, kindly type the word connect lang po sa ating comment section. Yan, para po ma-chat po kayo or ma-message po kayo ng ating mga kasama sa ating simbahan. And again po sa lahat po ng new friends, welcome po kayo sa ating simbahan. And as I end po, sabay-sabay po nating sabihin ang tagline ng ating simbahan. May nakakaalala pa po ba? Ayan. If we say yes to Jesus, we say yes to being a light. Again po, isa pa pong mas energetic and mas clear pa po. If we say yes to Jesus, we say yes to being a light. Ayan, alright. Thank you so much po, Light Family. And again, have a blessed Sunday celebration po sa ating lahat. Alright. Happy Sunday po, Light Family. Ayan po. So para po sa ating team online, ayan po, chat po natin sa ating chat box. Happy Sunday. Ayan, palakpakan po natin ang bawat isa na nandito po. So again, sa team online po natin na kahit malayo yan or meron yung struggle sa connection na still, okay, pinili pa rin po niya na mag-service today. So I just want to greet you a happy Sunday. Amen. So ready na po ba tayo sa ating giving today? Ay, parang wala na pag-giving. Okay po, isa pa po. Ready na po ba tayo sa ating giving today? Amen. Yan. So ano po, lahat po tayo ay excited na to give and give back to God. So allow me to encourage all of us today with our giving po by sharing our verse for today in Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. So it says here po, ayan po, naka-flash po sa ating screen, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So in this verse po, ayan po, tayo po ay inutusan ng Lord to honor Him. Ayan po, hindi lang po ako pero yung katabi rin po ninyo. Okay po, saan po? In our wealth, specifically sa finances, sa possessions and resources na meron po tayo. In tithes and offerings na dumarating po sa atin. And surely po, kapag ginawa po natin to, hindi po tayo pagkukulang ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Okay po, dahil po ang sabi sa verse 10, balik po tayo, sabi doon, verse 10a, ang sabi doon, then your barns will be filled to overflowing. It means po, when we give back, hindi tayo mawawalan. Instead, masusustain or isusustain pa po ng Diyos ang iba't ibang aspeto po ng ating buhay. Amen? Kaya naman po today, let us honor Him with our tithes and offerings because ako po naniniwala, lahat po ng meron po tayo ngayon is galing po kay Lord. Tama po ba? Amen. So itabi po natin ang ating ikapo or tithes sa ating monthly income o sahod. Amen po ba? Kaya sabihin po ninyo sa katabi ninyo, yan, tingnan nyo po, sabihin nyo po, kaya ba today? Kaya ba today? Amen. So, I would like to share short testimony lang po. No? So when tithes and offerings po was first introduced po sa akin sa Sunday service and of course sa life group po, I was challenged po lalo na nung nag-start pa lang po ako mag-work. So sa una po, of course, struggle talaga siya kasi nga hindi pa naman ako sumasahod noon, meron na agad tithes and offerings. So
struggle siya sa akin. So, but I remain faithful po kahit na nag-start pa lang po ako noon. But ngayon po na binabless na po tayo ng Panginoon, na meron na po tayong work, of course, it is still a challenge for me po pagdating sa tithes and offerings. So, instead of that, nakita ko rin po ang faithfulness ng Lord sa akin and sa lahat po ng aspeto ng buhay ko. And to realize one thing, I just have to honor and serve the Lord with what I have today. Okay po. So for the past few months, share ko lang din po, short lang. So I was experiencing po a little drought po sa aking finances due to some unexpected na mga expenses na talagang sumubok po sa budgeting skills ko bilang isang Kristiyano. So inaamin ko po that there were times po na talagang I'm missing my tithes and offerings po. To the point na it became a normal to me. Okay po, yung tipong wala nang tama sa akin or yung wala nang katanuso sa puso pagdating sa pag-tithes and offerings na hindi na ako nakapagbalik. Okay lang kung hindi na ako magbalik muna kay Lord, mapatawad naman niya ako eh. So, but it came to a point that I was thinking, Lord, how would I pay for my expenses? How would I pay for this? How would I pay for that? Unless humugot na po talaga ako sa baul ko, okay, sa savings ko po. And one thing I realized po from the situation during those times is that talagang susubukin talaga tayo ng Lord when it comes to financial kapag lalo po tayong hindi nagbabalik sa Kanya. Naniniwala po ba kayo doon? And I thought po baka kaya financially drought ako is because nagkukulang din talaga ako spiritually kay Lord. So napalaking bagay po yon that really hit me hard. And today po, I thank God kasi minumulat at binabalik pa rin po niya ako sa tamang mindset and character when it comes to giving. But in spite of the shortcomings po, I can barely see that God is still providing not just for me. Okay po. So one thing po is that God had provided po sa mga mentees po natin, ayan po ng inyong lingkod, to undergo discipleship processes like Light Retreat, Lifestyle, and ngayon po na yung mentee po natin is nag-undergo po ng School of Discipleship. Ayan, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So not just that, continuous din po ang provisions ng Lord to my career, to my family, and also to our business na kahit minsan may mga kinakaharap pang problems. And I pray po to every one of us here today na perhaps that you're experiencing the situation like mine po. I want to tell you that God is always waiting for us to give back again. Amen po? And just want to say na balik po tayo kay Lord. Amen po ba? Again, sabihin po natin sa katabi natin, sige, tingnan mo ulit. Okay? Kaya ba today? Okay, amen po. So excited na po ba lahat na magbalik? Okay, so but before we pray po, pwede po bang sabihin itong phrase na to ngayong umaga? Sabihin po natin, I will honor the Lord with my finances and resources. Amen. So maaari po ba tayong tumayo lahat? Ayan, amen. So let's close our eyes and we will pray po. Hallelujah, hallelujah, Lord. We just want to thank you and praise you today that you give us the chance po para makapagbalik muli sa iyo. I pray that you bless each and every one of us here na magbabalik at sa mga hindi pa po makakapagbalik, Lord, still bless them and give them the opportunity para magawa ito, Lord. And we just want to thank you also for all the blessings, Lord, that you gave us. And kung ano man po, Panginoon, yung mga blessings na meron kami today, perhaps it is because of our faithful giving to you, Panginoon. We thank you and we give you the highest praise and glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. So let's give with a cheerful heart. So may mga ushers po tayo dyan sa tabi natin in which we can give or drop our tithes and offering. And I believe po na hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. And as we habang nakaupo po tayo, let us expect more of what we will experience and receive through our worship to God. Ayan po, again, palakpakan po natin ang bawat isa. So, God bless Light Church po and have a great day. Sige po, maaari po ba tayong tumayo? At manatili tayo sa presensya ng Panginoon sa mga oras na to. Come on, hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos ngayong araw sa buhay mo. Kaya sa mga oras na to, I know that this is the right time na i-offer mo yung basag mong puso sa Panginoon. Yung puso
nawasak, yung puso na pagod. And I believe, papalitan niya ng Diyos ng bago. And right now, ibalik natin sa Panginoon ang papuri, pasasalamat. Despite ng kahinaan mo, lagi mong tandaan na hindi ka iniwan ng Panginoon. Ang bukod tanging gusto lang ng Panginoon ay ang basag mong puso. Hallelujah. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, minsan pa sa bawat patak, sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Ika'y maghari, O Diyos, sa buhay ko. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko.
mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, sa buhay ko, magpakailanman. Sa iyo ang puso ko, sa iyo ang buhay ko, Diyos. Idadakila ka, itataas ang ngalan mo. Ika'y sapat sa buhay ko. Salamat sa biyaya mo. Pwede bang patuloy mong purihin ang Panginoon? Patuloy mong itaas ang pangalan ni Jesus sa mga oras na to. Habang hindi karapat-dapat pangkukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di na mahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa iyo, Diyos. Walang sawang manunubos ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y kabadang iyong katwiran.
ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo ako, Diyos, sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa biyaya mo, Diyos. Salamat sa pagmamahal. Salamat lagi kang nariyan sa aking buhay. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking, oh Diyos. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya. Ang lahat ng papuri at karangalan ay sa'yo lamang, Jesus, iniaalay. Higit pa ng buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Hallelujah. Patuloy nating papurihan ng Panginoon. Come on, taas natin ang ating mga kamay. Let's just continue to welcome the presence of God. Ramdamin mo ang presensya ngayon ng Panginoon sa ating simbahan. Hallelujah. Just appreciate God. Sa ano mga pinagdaanan mo ngayon, mga ilang araw na nakalipas still, nandito tayo sa paanan ng Panginoon. Nagagawang magpakumbaba sa kanyang harap. Nagagawang dumipende sa kalakasan, sa kapangyarihan ng Panginoon na meron tayo. Hallelujah. Hallelujah. Wow, God. Just want to appreciate you, Lord. And the reason kung bakit kami nakakatayo ngayon, it's only because of your grace. It's only because of your love for us. Di namin kaya nang wala kayo, O Diyos. That is why, God, we continue to humble ourselves before you. Alam namin na there's more. Meron ka pang ipaparanas sa amin, Panginoon, mapa-online, mapa-onsite. Alam namin, Panginoon, na you're powerful enough para i-transform kami. Kaya you're welcome in this place, O Diyos. Holy Spirit, have your way. At excited kami sa gagawin mo pa all throughout sa celebration na ito. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Ayan, habang nagpupunas-punas yung iba. Okay, so happy Sunday po sa ating lahat. Pwede bang lingunin mo yung katabi mo at sabihan mo siyang, I'm happy to celebrate with you. Amen! Okay, blessed Sunday po sa ating lahat, sa ating team on-site at ganun din syempre sa ating team online. Welcome na welcome po ang lahat dito sa ating simbahan. Amen po ba doon? Amen. Okay, so ngayon, dahil tayo po ay, ngayon tayo nagkakasama bilang isang simbahan, napakaganda na syempre malaman mo kung ano yung nararamdaman ng katabi mo. Okay, so hindi naman tayo magpapa-interview or what. Pero gusto ko pong malaman, ano kaya yung nafe-feel ng katabi mo ngayon? Okay, so may sasabihin po akong klase ng emotion, tapos bigyan nyo lang ako ng isang bagsak na palakpak. Sample nga po, go! Ayan, ang grabe, parang nag-practice tayo ng ilang araw, no? Okay, so, ayun nga, kailangan kapag may sinabi akong emotion, kung kayo yon, bigyan nyo ako ng isang bagsak na palakpak. Sa mga team online naman po natin, pwede kayong pumalakpak or pwede nyo ring i-flex yung kanya-kanya ninyong mga avatar. Okay, na kayo ay, yun yung nararamdaman ninyo, na nagka-clap kayo. Okay, nagigets po ba? Amen. Parang pagod naman na itong mga kausap ko. Nagsisimula pa lang tayo. Nagigets po ba? Amen. Okay, so sino po rito blessed siya ngayon? Wow, marami. Okay. How about yung mga taong grateful? Christian yung katabi mo. Okay. How about broken? May ilan. Alam niyo po, matibay talaga rito eh. Okay. Sino rito antok siya ngayon? May ilan. Nako, may sisikuhin yung katabi mo, no? Lalo na kung siya yung pumalakpak. Nalulungkot. Sino? May ilan. Mamaya may i-comfort tayo. Eto, nasasaktan. Sino? May ilan. Alam mo, parang naiiyak na yung katabi mo. Sino rito excited siya sa gagawin ng Lord? Amen. Okay, so at least nalaman na natin kung ano yung emotion or ano yung status ng katabi mo ngayon. Kung nalulungkot yan, nasasaktan, mamaya, huwag kang hihiwalay sa katabi mo kasi ililibre ka niyan. Siyempre, kailangan may comfort dito. No? Hindi pwedeng palapalakpak lang. Kailangan may ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, treat ko. Ayaw na sabihin. Okay, so alam niyo po ba, kaya ko yun pinagawa? Siyempre, alam nga naman pinagtitripan ko lang po kayo. Pero siyempre, ang maganda talaga na mayroon pa rin tayong nararamdaman. Tama ba? It's a good thing dahil mas nakakatakot kung wala nang pakiramdam yung katabi mo. Diba? Kaya nga naaasarian ka pag tinawag mo siyang, ang manhid mo ka mo. Yung mga ganon, diba? Ayaw natin yun. Kasi nga, tayo ay mga emotional being pa rin. Kaya nga po, mas delikado kapag yung katabi mo ay nagiging manhid na or wala na siyang feelings. Okay? Pwede bang pakitusok, pakidot-dot lang yung katabi mo kung may nararamdaman siya? Ayan. Wala pong matalim na bagay, ha? Ayun. Kaya sabi mo sa katabi mo, I feel you. Amen. Kaya nga po tayo ay nasa series na, ang title po ng series natin, ano? Ba't parang may katanguso akong narinig?
Katanuso. Okay, ito po ay Greek word na nakuha po natin sa Acts chapter 2, verse 37. Nang ibig sabihin nun ay cut through the heart. So sa Tagalog, tinusok, binutas, na yung pain ay talagang tagos sa core being or sa puso ng tao. So the question is, bakit po ba tayo nag-come up sa ganitong series natin as a church? Dahil trip-trip lang po ba natin? Ganyan? Hindi naman ganon. Kasi na-realize po namin na marami ang naririnig or nakakarinig ng word, ng salita ng Diyos. Ganyan. Pero the truth is that hindi lahat nagkakaroon ng katanuso. Okay? Yun pala, dahil it falls sa klase ng puso na meron ang tao na nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po for this whole month, pag-uusapan natin yung klase ng puso na makikita natin kung bakit kaya nagkakaroon at kung bakit hindi rin nagkakaroon ng katanuso ang isang tao. Excited pa po ba tayo? Amen. So for us na malaman natin yung mga klase ng mga puso na to, buksan po natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 8, verse 4 to 12, at babasahin natin yung ilan sa mga verses in between. Sige po, tatayo po tayong lahat. Babasahin po natin yung Luke 8, 4 to 12. Okay? So sabi po dyan sa verse 4, while a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable. Verse 5, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up. Verse 8, when he said this, he called out, whoever has ears to hear, let them hear. Verse 9, his disciples asked him what this parable meant. He said, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. But to others, I speak in parables so that, though seeing, they may not see, though hearing, they may not understand. At sabay-sabay po natin basahin yung verses 11 to 12. Ready, go. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Let's close our eyes and let's pray. God, we are humbling ourselves before you. Ngayon pa lamang po, dalangin ko na ang bawat isa ay maging basag, maging durog, Panginoon ng puso, ready to receive your word. I pray na magkaroon ng bawat isa ng receptive heart, na ano man ang matututunan niya ngayon ay talagang tatanggapin niya, i-embrace niya kasi para ito sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ngayon pa lamang po, we are rebuking any spirit of pride, any arrogance sa lugar na ito. Mag-penetrate po ang iyong salita because we believe that your word is powerful enough to transform us, na talagang sharper than any double-edged sword, ready na mas maging better kami at talagang Christ-like in accordance sa kalooban mo sa aming mga buhay. Have your way sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi aksidente kung bakit kami nandirito. Alam namin na after this, may babaunin kami at excited kami sa breakthrough na mararanasan namin para sa glory po ninyo. God, dalangin ko po na talaga ang bawat isa ay maging excited, maging magkaroon ng undivided attention, Panginoon, sa iyong salita. At gamitin niyo lamang po ako bilang inyong tagapagsalita. Lord, we love you. We praise your name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. So ang binasa po natin ay isa po yan sa mga halimbawa na tinatawag na parable of the sower. Or kilala rin po siya na parable of the four soils na recorded hindi lang ni Luke, pero may record din po si Matthew at saka si Mark. So ang parable, it's a story of being used to illustrate a moral or spiritual lesson. Sabi nga po natin, parable. Kaya po kung mapapansin po natin sa Gospels, napakarami pong mga parables ni Jesus Christ na kaya po niya yun ginagamit ay para makita talaga kung sino yung mga hearers na genuinely interested. At makita rin kung sino doon yung mga nakikimarites lang or mga nakikiosyoso lang. Diba? Kasi lalo na kung makikita natin or maalala natin yung context nito, dinadagsa po talaga ang Panginoong Yesus. Siyempre, kapag maraming crowd, may mga curious, ganyan. Talagang, anong meron? Bakit may mga gathering dito, ganyan. So malaman natin kung yung isa ay may kimarites lang, ganyan. O yung iba, talagang gusto talagang matuto mula kay Jesus Christ. At actually, ang parable po, nagsisilbi talaga yung attraction sa mga disciples ni Jesus. Kasi, kung mapapansin natin, right after ng parable, nagtatanong ang mga disciples, Lord, ano pong ibig sabihin ng sinasabi nyo? Ganyan. So, doon ilalatag ni Jesus ang mga lessons behind sa parable. Na una na ang sower, yan po yung nagsishare ng gospel.
Yung seed naman, yan yung gospel na tinatanim sa mga bawat hearer at ito yung nagdudulot ng bunga sa sino mang makakarinig nito. So dito rin niya pinakita yung lesson mula sa 4 na iba't ibang klase ng soil or heart ng tao. Pero mas magfo-focus po tayo ngayon sa verse 5 and 12 na ang sabi doon, a farmer went out to sow his seed and he was scattering the seed. Some fell along the path. It was trampled on and the birds ate it up. 12. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. So, figuratively po, ang path na tinutukoy po ni Jesus dito yung mga hearers ng word na emotionally hardened, mga insensitive, mga numb, or in other words, kalos. Sabihin nga po natin kalos. So kaya po ngayon, ang pag-uusapan natin, and this is also our title for today, the callous heart. Okay? Sabi mo sa katabi mo, excited ka pa ba? Kaya po lumalabas that Jesus is aware, He is well aware na mayroon po talagang ang na tao na ang puso ay matigas. Okay? Kaya ang tanong is that paano hinayag ni Jesus ang katotohanan patungkol sa katigasan ng puso ng tao? How did Jesus unveil the truth behind the calloused heart? Excited pa po ba tayo? Pumalakpak naman po ang lahat ng mga excited. Amen. So 2 bagay lamang po, no? Paano in-unveil ni Jesus yung truth sa calloused heart? Number 1, by identifying the hearer's setting. Okay? Sa pag-alam ng sitwasyon ng nakarinig. Sabi po sa verse 5, some fell along the path. It was trampled on. So, himay-himayin natin. Ano pong ibig sabihin ni Jesus dito sa setting ng hearer? So, una, the seed fell along the path. Sabihin nga po natin, path. Ayan, siguraduhin nyo kung nasaan yung pandang H, no? Path, nandoon po sa dulo. So since ang path ay daanan ng mga tao o manlalakbay, ang path ay matik na matitigas. Tama? The more na madalas itong daanan, the more na mananatiling matigas. Kala nyo po may patrivia tayo, no? So, sa tigas po nito, wala po talagang chance na ang literal na buto ay lumubog or tumubo mula sa daan. Kaya yung buto na mahuhulog po doon, talagang walang magiging kapit sa path or daanan, kaya pwede na lang talaga itong nakawin or makuha. So yung hard ground po rito ang nagre-represent ng tao na narinig yung word, hindi tinanggap yung word, at inalaw ang devil na nakawin na lang ito. So next, the seed was trampled on. Sabi nga po natin, trampled. Ano pong Tagalog ng trampled? Tinapakan. Okay, yun po yung sa Pinoy version natin. Sabi, tinapakan yon ng mga tao. So yung trampled or tinapakan, figuratively, ang ibig sabihin niyan ay to despise. Okay? To look with scorn. To reject, to dismiss as unworthy. So kasama po rito yung pag-identify ni Jesus, dahil daw yung mga kalos ang puso, hindi nila nakikita yung kahalagahan ng word na naririnig nila. They simply reject it. It's unworthy para sa kanila. So sila yung mga madalas tinatawanan nilang word of God. Hindi naman yung tawa na parang, alam mo, yung pag may nagbiro talagang makikita mo na yung ngalangalan ng tao. Hindi po ganun. Pero yung tawa na parang may smirk. Yung, yung mga ganun. Kaya kahit ano pang preaching yung taong nasa harap niya, talagang hindi niya yan papakinggan kasi nga, para sa kanya, walang kwenta ang word of God. Hello? Siya mismo, critic lang talaga siya ng word. Madalas kine-question niya yung mga tinuturo sa kanya. Mas mataas ang tingin niya sa sarili niyang wisdom, sa sarili niyang prinsipyo, at sobrang baba ng tingin niya sa word of God. Kaya para sa kanila, yung napapakinggan nilang word from God, basura. Sabi mo nga sa katabi mo, basura. So ganun na lang yung response sa seed na parang walang mga kwenta at walang silbi, kaya okay lang na tapak-tapakan sa daan. That is why, ganun na lang din natin, or ganun na lang nahayaang matapakan ng mga matitigas na puso ang seed. Kasi hindi nila naiintindihan ang naririnig nilang salita. In short, resistant itong mga tao na ito. So well, in fact, aware po si Jesus sa callousness ng puso ng kanyang mga hearers. Kasi sinabi niya mismo yan sa Matthew 13, 14 to 15. Ang sabi niya, you will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but not perceiving.
15, for this people's heart has become callous. Alam ni Jesus na ang puso nila ay naging matigas na. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Kaya wala talaga silang maiintindihan na sa sinasabi ni Jesus sa kingdom of God. Kasi pinili raw nilang ipikit ang kanilang mata, pinili raw nilang takpan ang kanilang mga tenga pagdating sa katotohanan. So yung salitang kalos po doon, in Greek ay pakuno. Ibig sabihin to thicken, to fatten, to make dull, or to become stupid. Kaya po lumalabas na yung mga taong may kalos ang puso. Sila yung mga nire-refuse anuman ang word na sinishare sa kanila. Sila po yung mga walang interes sa pakikinig at pagsunod kay Lord. Kasi they feel no need for God. Amen? Yung mga calloused heart, sila yung mga walang nararamdamang guilt. Sila yung mga walang nararamdamang self-examination. Walang anumang hint of repentance. Bakit? It is because of sin. Dahil sa kasalanan. Kasalanan ang nagpapatigas sa puso ng tao kasi sobrang pagmamahal ng tao sa kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga taong may matitigas ang puso, automatic sila rin ang mga matitigas ang ulo. Ayun daw. Sa Old Testament, ang tawag po sa mga matitigas ang puso ay stiff-necked people. Hindi man literal, baka mamaya hindi talaga makalingon yung katabi mo, di ba? Pero hindi talagang napakatitigas ng kanilang mga ulo. Ginamit po to sa scriptures para i-express yung stubbornness ng tao at pagiging unresponsive ng tao sa anumang guidance or instruction ng Diyos sa kanila. May mga ilang halimbawa po tayo dyan. Una, of course, si Pharaoh. Sa Exodus na ang root ng kanyang calloused heart ay yung kanyang pride at arrogance. Na sobrang callous ng puso niya, dinideny niya talaga yung sovereignty ng Diyos. Ng one true God, kahit pa marami ng mga pinakitang mga miracles or mga powerful works ang Panginoon sa kanya. Sobrang callous po ng puso niya. Anak ko, umabot tuloy sa 10 plagues yung naranasan nila. Diba? Kung okay lang sana kung talaga nabasag agad yung puso niya. Hindi, umabot pa sa 10 plagues yung naramdaman ng or naranasan ng Egyptians. Next, of course, si King Nebuchadnezzar. Okay? Sa Book of Daniel, calloused heart din dahil sa kanyang pride at arrogance. Yung naging dahilan kung bakit siya napatalsik sa kanyang trono, but eventually, he learned his lesson at doon niya nakitang si Lord yung sovereign over the kingdoms of men. Pero in general po, of course, ang nation ng Israel na madalas tawagin ng Diyos sa pagiging matitigas ang puso, mga stiff-necked, disobedient, mga rebellious na tao. Kaya imbes na saglit lang yung kanilang paglalakbay sa wilderness, papunta sa promised land, umabot pa sila ng 40 years. Sa loob ng taon na yun, nawala ang mga stubborn at naranasan nila yung parusa sa generation na yun dahil sa kanilang callousness. Kaya we can agree sa sinabi ng psalmist sa Psalm 17:10 na they close up their callous hearts and their mouths speak with arrogance. Yung mga tao na may callous hearts, ang series nila, katanguso. Hindi katanuso. Sinasara nila yung puso nila, pero yung mga bibig nila buka ng buka. Ang daming mga kayabangang nilalabas. Napaka-arrogante, napaka-rebelde. Kaya po yung mga callous heart, sila yung mga proud sa mga ginagawa nilang kasalanan. Sila pa yung mga mayayabang, sila pa yung mga arrogante sa harapan ng Diyos. And eventually, yung continual na disobedience at pagmamatigas nila kay Lord, yun yung magli-lead sa sinful lifestyle nila. Nakikita po natin yung pattern? Para po kayong pinapagalitan. Parang paiyak na yung katabi mo. Parang nasa sermon talaga, no? See the pattern that the callousness of the heart results to a sinful lifestyle. Do you agree with that? Amen. At alam niyo po, mayroon talagang gigil pagdating sa callousness or katigasan ng puso. Isa po dyan si Apostle Paul. Sinasabihan niya yung mga tao sa church, sa Ephesians. Okay, ang sabi niya doon sa Ephesians 4:17-19. Check po natin, baka ganito yung feelings ni Apostle Paul, no? Sa ngalan ng Panginoon, wina-warningan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay na parang mga Gentiles. Hindi natatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang mga iniisip nila. Grabe naman yung Pinoy version natin.
Hindi sila nakakaintindi. Matitigas ang mga ulo at walang alam. Grabe, no? Kaya wala silang share sa buhay na binibigay ng Diyos. Hindi sila nahiya. Nalulong na sila sa paggawa ng kahalayan at garapal sila kung gumawa ng mga kalaswaan. Hindi ang sulat ni Paul sa kanila. That is why having a calloused heart is a very dangerous problem na kailangan po nating maaksyonan at maagapan. Tama po ba? Palakpakan naman po natin si Lord. So now, ngayong na-identify na rin natin yung sitwasyon ng mga taong may calloused hearts. Ang gagawin natin, we will check ourselves. Okay lang po ba? I-check natin yung mga sarili natin? Tama? Baka mamaya meron ka na namang sinisiko-siko, ikaw to para sa'yo to, ganyan. Pero aangkinin mo at alam natin na lahat tayo ay inaayos ng Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. So magsi-self-check po tayo ngayon. Kasi baka may sintomas na pala tayo ng calloused heart. Okay? Kasi sa totoo lang, ang mga Kristiyano na may calloused hearts, pwedeng hindi yan madalas nakikita sa labas ng simbahan. Kasi possible, nasa loob sila ng simbahan. Parang kinakabahan yung, parang biglang naiihi ata yung katabi. Alam ba ni Pastora yung buhay ko? Sila yung mga mukhang part ng church. Nakikita, di ba? Talagang nangingitian pa yan, nakakawayan pa yan. Nakakasama rin sa Christian community, part ng life group, pwede rin. Pero walang kabunga-bunga. Dahil in reality, wala talaga siyang interest sa Word of God. Para sa kanya, boring ang Word of God. Nasa introduction pa lang si Pastora, hinihikab na siya. Di ba? Kaya kapag tinanong mo sila, uy, anong natutunan mo sa topic? Uy, anong natutunan mo sa shinare? Sa sa light group, ganyan ang isasagot niya sa'yo. Ha? Sa totoo lang, wala akong naintindihan. Nalimutan ko na rin. Sayang yung laway ni Pastora. Actually, sila yung sa simula pa lang, wala nang halaga sa kanya ang word, kaya ayaw niyang nakakarinig siya ng word of God. Ayaw niya rin nagpa-participate. Kaya kahit po sa mga oras na to, nasa on-site man, nasa online tayo, ayaw niya to. Kaya ang ginagawa ng team online natin, minsan i-skip niya na kapag alam mo yun, kapag parang ayaw niya yung word, skip ko na to. Pag, giving, okay, skip ko na yan. Para altar call na lang tayo. Ganon, para lang matapos at masabing part siya ng, may attendance siya sa Sunday celebration. Okay? Kaso dito, walang mai-skip yung katabi mo. Di po ako magpa-fast track dito. Wala pong ganon. Para sa kanilang sasabihin, anong katanuso? Basta ako walang effect sa akin yung series na to. Kahit ano pang series, patigasan talaga tayo. Nagbago na lahat pero ako hindi. Kasi magmamatigas talaga ako. So di lang yun. Yung mga puso po nila, madalas yan busy at reserve. Hindi ko po sinasabi yung reserve na puso na, puso niyan sa akin na. Hindi po ganon. Baka iba yung naiisip ng katabi mo. Yung pag-reserved, wala talaga siyang sinasabi, talagang nakakip lang yun sa puso niya. Na kapag tinanong mo siya, uy, kumusta ka? Ang sabihin niya sa'yo, uy, okay lang. I'm doing good. Ganyan. Pero sa totoo lang, marami na siyang unconfessed sins. Hindi talaga nila habit ang umamin. Hindi nila habit ang magpakumbaba. Hindi nila habit yung mga ganun. Sabi mo sa katabi mo, wala silang ganun. Hindi nila magawain yung isuko talaga yung kasalanan nila at wala silang planong bitawan yung mga strongholds nila sa buhay. Ayaw nilang bitawan yung mga mali na yun. Bakit? Tanong niyo ba ako bakit? Paano nga naman sila magsusuko? Paano sila magre-repent? Kung in the first place, ayaw nilang nakikinig ng Word of God. Kung in the first place, wala rin silang interest na mag-devotion. Sabi nung katabi mo, kakabalik ko lang sa church, di na nga ako umattend ng Unplugged series. Devotion pa rin. Ilang taon na siyang Kristiyano ko, no? Aba, ilang taon na rin siyang walang devotion. Ang devotion niya, yung mga nakita niya sa Facebook na mga verse, ay, shinare ni ganito, devotion ko na to, I receive. May nakita kong keychain, ganito yung verse. I receive, di ba? Talagang
hindi nila habit yung mga ganung bagay sa sobrang kalos ng kanilang puso, yung mga kasalanan nila, unconfessed sins nila, plano na rin nila yung dalhin sa hukay. Ganon, na as in kailangan yung mga hindi ko inaamin na mga kasalanan, dadalhin ko yun sa lipingan ko, sasama kita. Wag lang siyang umamin. Wag lang siyang mag-repent. Kasi para sa kanila, habang buhay na silang mamumuhay sa kasinungalingan, sa immorality, sa addiction, pangangalunya, unfaithfulness, disobedience, talagang patigasan. Amen? Hindi nila habit yung mag-confess ng kasalanan, pero may alam akong habit nila. Okay, ano yung habit nila? Habit nila, maging selective sa mga napapakinggan nila. Sila yung uupo sa service, sila yung makikinig sa light group, pero merong part na papakinggan, merong part na dededmahin nila. Selective hearing, kumbaga. Yung papakinggan nila yung magpapa-feel good sa kanila. Yung talagang, alam mo yun, about sa comfort nila, about sa interest nila, about sa magpapakilig sa kanila, hanggang sa mangingisay-ngisay na sila sobrang kilig nila. Dahil feeling blessed nga naman sila sa narinig nilang word of God. Pero pag usaping surrendering, sacrificing, obedience, purity, naku, lahat yan, parang nagsusuka na siya ngayon pa lang. Yung mga kalos na puso, selective yung pinapakinggan, mukhang, alam mo yun, mukhang natatalinuhan sila sa sarili nilang kalokohan, pero sa totoo lang, yung ganong diskarte, napakadelikado. Gano'n siya ka-dangerous? Makinig po maigi. Sin causes hearts to grow hard. Especially continual and unrepentant sin. Di mo alam, akala mo yung puso mo malambot pa, pero sa totoo lang, habang tumatagal, dahil hindi ka nagiging repentant, dahil binabaliwala mo lang siya, puno na pala ng kalyo. Matigas na pala ang puso. Nakakatakot dahil sa sobrang pagmamatigas na ginagawa mo sa harap ng Diyos, dahil nakasanayan mo na siyang gawin, darating yung time, hindi mo na maiintindihan kung ano yung kinaiba ng tama sa mali. Kaya ito yung point ni Jesus nung in-identify niya yung situation or yung setting ng here. Are we learning po? Palakpakan naman po natin si Lord. So that is number 1 po, no? Pangalawa at panghuli, how did Jesus unveil the truth behind the calloused heart? Pangalawa at panghuli, by exposing the snatcher's schemes. Okay? Sabi nga po natin, snatcher. Huwag mong titignan yung katabi mo. Okay? So, snatcher scheme. Sabi doon sa paglalantad ng plano ng kaaway. So now, makinig po maigi. If we think na ang callousness ng puso ay dahil lang sa intention mismo ng hearer, but wait, there's more. Sabi mo sa katabi mo, there's more. Mayroon pong partnership na nagaganap. Okay, meron pang may pakana nito. So, liban sa buto na nasa matigas na daan na tinatapakan, may ibon pa na kumakain ng seed. Sabi sa verse 5, it was trampled on and the birds ate it up. So, sino itong birds na to? Sabi sa verse 12b, and the devil comes and takes away the word from their hearts. So, behind sa kalos na puso, mayroon palang snatcher na may masamang plano. At yun ay si Satan, ang sangkademonyohan. Yung verb na take away po dyan ay to tear away, to pull away, to remove, or to take by force. So yung pagkuha po ng demonyo ng word sa hearer na to, pagpapakita na ginawa niya talaga to intentionally. Tama? Actually po sa literal lang na sense, meron bang snatcher na, alam mo yun, hindi niya sinasadya na nakapag-snatch siya? Hala, sorry. Kasi nakita ko yung wallet mo, iisa lang yung blue, tapos 3 yung tao. Yun yung kinuha ko, pero sorry, hindi ko sinasadya. Wala, intentionally niya yung ginagawa. Okay, may pananadyang ginagawa. Hindi niya lang nasaktuhan or trip lang niya. Why? Because the devil is subtle and spiteful enemy. Ibig sabihin, ang demonyo, wala yang magandang plano sa tao. Ang plano niya, sirain ang buhay ng tao. That is why, yung word na hindi tinanggap ng tao, gawain ng demonyo doon, nanakawin na lang niya yung word. Para lang manatili, lalong matigas ang puso ng tao. Sasamantalahin niya yun. Kapag resistant ka, hindi ka nakikinig, ayaw mong pakinggan, ayaw mo sumunod, sasamantalahin niya yun, nanakawin na lang niya yung word.
Now, ang tanong, paano ninanakaw ng demonyo ang word sa tao? Paano niyo ito ginagawa? Sa isa sa mga halimbawa po natin. Una, through false teachers. Ililid ng enemy ang hearers sa confusion at sa paniniwala sa hindi katotohanan, kundi sa kasinungalingan. Kasi ang trabaho ng enemy, makinig po maigi, papaniwalain niya yung mga hearers niya na okay lang makipagrelasyon sa kapwa babae at kapwa lalaki. Or sa kapwa lalaki. Papaniwalain na Satanas ang mga tao na okay lang ang abortion, okay lang yung mamuhay ka sa identity confusion or sa ano pa mang mga crisis na yan, kasi tanggap naman tayo ni Lord. Na okay lang na mahalin ko si Lord at mahalin ko rin ang kasalanan. Mahal naman tayo ni Lord. Pag sinubukan mo namang sharean ng word, ikaw na yung righteous. Ikaw na yung perfect. At even ngayon, nakakalungkot po, nakakatakot, dahil some churches, nagagawa na rin nilang mag-compromise pagdating sa kasalanan. Na okay na mag-serve kay Lord, okay na mag-lead ng mga tao, kahit na may hindi pa masuko-sukong kasalanan yung tao na yun. Yes, of course, we have struggles. May mga temptations. Wala naman pong sobrang perfect na mga nagme-minister or nagsaserve kay Lord. Pero, iba yung kaso ng church na tinotolerate yung tao sa kasalanan. Kaya po mga kapatid, yes, God is love. Pero tandaan, God is also just and holy. God is the creator and the giver of life at malinaw sa Bible na He created men and women at wala nang ibang identities doon. Lalo pa at June po ngayon. Tama? Maraming nag-iingay. Maraming mga nagsiselebrate ng freedom na hindi naman talaga freedom. Akala nila malaya sila. Pero sa totoo lang, nakukulong sila sa kasinungalingan. Actually po, pwedeng may maasar talaga sa akin ngayon. Baka po bago pa ako makababa ng hagdan, last day ko na. Kaya gagawin ko, mamaya after ng preaching, mag-helmet na lang po ako. Baka sakaling meron po ng titira sa akin. Ine-expect ko po na may maaasar sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Kahit po sa team online po natin, baka mabawasan tayo ng mga regular attendees natin dyan. Pero kailangan nating malaman ng katotohanan. At alam niyo po kung ano yung worth it na i-celebrate? Actually, yung worth it na i-celebrate natin is kahit hindi po June or ano pa mang month, yung kakayahan ng Diyos na iligtas at palayain tayo sa anumang kasalanan or unrighteousness na nagawa natin dahil yon sa Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan naman po natin si Lord. That is why po, ingat po tayo sa mga napapakinggan or sa mga nababasa natin mga kapatid. Dahil gagawin ng enemy yung best niya. Maniwala ka lang sa lahat, wag lang sa sinasabi ng Bible. Maniwala ka lang sa mga sinasabi ng mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, or sino mang mga tao sa paligid mo, wag lang sa sinasabi ng Bible. Kaya maraming tao po, mas enjoy silang i-quote yung mga sinasabi ng mga sikat na celebrities, mga kasabihan ng mga social media influencers, kaysa sa sinasabi ni Luke. Mayroon po ba nagko-quote nun? Sinasabi ni Matthew, sinasabi ni Peter. Diba? Kaya ang gagawin ng demonyo, gagawin niyang kapani-paniwala ang mga sinasabi ng ibang mga religions, ng ibang matataas na tao sa industriya, para ipamukang masama ang sinasabi ng Bible. So, mangyayari, magmumukhang katotohanan yung sinasabi ng mundo, ang magmumukhang sinungaling at mali, Bible. Tama? Kaya nga po, baka po may mga kakilala kayo, ang panakot nila minsan sa inyo, ay naku, huwag kang magbabasa ng Bible. Masisira ulo mo. Mapapaliw ka dun. Diba? But listen po, kung meron mang pinaka-reliable sa lahat, at pwede nating basihan, maging basihan about sa truth, yun ay walang iba kundi ang Word of God. Dahil the Word of God will lead you not in confusion, not in deception, but in transformation of life. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 14:33a, for God is not a God of confusion, but of peace. Hindi tayo i-confuse ng Lord at magagawa niya tayong ilid sa katotohanan through His Word. Amen po ba?
So yun po yung una. Pangalawa, paano pa ninanakaw ng enemy ang word sa tao? Pangalawa, through world philosophies. Okay? Ang trabaho ng enemy, ipa-embrace sa tao yung filosofiya ng mundo at hindi ang word of God. Dahil sa word philosophy, all beliefs are valid. Tama? Kung ano yung belief mo, irespeto ko yun. Kung ano yung belief ko, irespeto mo rin. Ganyan. Kahit pa yung belief ng tao, yun naman yung magdadala sa kanya sa impyerno. Okay? Sa mundo, it's okay to live life to the fullest. Diba? Sabihin pa ng mga kakilala mo, ano ka ba, YOLO? Hindi ka naman pusa na siya mambuhay. Isa lang ang buhay mo, enjoyin mo na. Diba? Yung mga ganun bang klaseng motivation na gawin mo na lahat ng mga magbibigay ka kasiyahan sa'yo. Kasi sa mundo, okay lang na i-chase mo yung happiness mo. Kahit pa ikakasira ito ng kaluluwa mo. Kahit pa hindi naman to pleasing sa Panginoon. Sa mundo, it's okay to be lovers of our own selves. Kaya nga, baka yung iba sa atin, ang motto niya, love yourself. Total, wala naman nang nagmamahal sa akin. Total, wala naman nakaka-appreciate sa akin. Eh, di ako na lang magmamahal sa sarili ko. It's me, myself, and I. Yun yung sinasabi mo habang nagkikilay ka sa salamin. Di ba? Yun ang motto nila, love yourself. It's okay na mahalin mo yung sarili mo, tapos mag-cancel ka na mag-cancel ng mga tao sa buhay mo. Okay lang namang insulto ka ng kapwa mo. Okay lang na hindi maging makatao. Basta, love yourself. Kaya lang sabi sa Romans 12:10, be kindly affectioned one to another with brotherly love. And of course, may nagsasabi na it's okay to love yourself. It's okay to be selfish. It's okay na hindi maging makatao. Of course, disclaim ko lang po, wala pong problema sa pagmamahal sa sarili. Baka po kasi pagbaba ninyo ng hagdan mamaya, bakit ba mahal ko yung sarili ko? Kasalanan pala yun, sabi ni Pastora. Wala pong problema sa pagmamahal sa sarili. Kaya lang, we have to check on ourselves. Dahil may danger sa sobrang pagmamahal sa sarili. Up to the point na hindi mo na minamahal ang Panginoon. Up to the point na hindi na pala love yung ginagawa mo sa sarili mo, pero tinotolerate mo na yung sarili mo sa paggawa ng mali. Nagigets po ba? At sasabihin ng mundo, okay lang na ineglect mo ang Diyos. Buhay mo yan eh. Your life, your rules. Di ba? Kaya lang sabi sa Matthew 22:37-38, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. Pero syempre, hindi ko naman po nilalahat ang mga philosophy sa mundo, no? Pero may iba na against sa kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid. Mukhang masarap sa pandinig, mukhang comforting sa iba, pero that is not what God wants us to live. Actually, meron pa pong nag-trending, hindi ko po alam kung familiar kayo doon. Yung merong nag-trending na isang post, photo ng isang estudyante, tapos meron siyang quote doon na, parang bakit daw kay Lord magpapasalamat? Bakit kay Lord magbibigay ng glory? Sarili mong effort, sarili mong talino yan, kaya ka gumraduate. Kaya ka naging excellent sa school. So marami mga bumatikos doon, meron din namang sumuporta, meron din namang mga naging against doon, ganyan. Kaya nakikita natin na the world will make us believe na walang anumang ambag si Lord sa buhay mo. Di ba? Na lahat ng meron ka, lahat ng kaya mo, lahat ng nagagawa mo, glory mo yun, credit sa'yo. Kaya lang, paano yun? Sabi ni Jesus, sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala si Lord sa buhay natin. And lastly, paano ninanakaw ng enemy ang word sa tao? Through distractions. Tandaan kapatid, the devil works overtime. Pag sinabi ko pong overtime, paalala ko lang, wag po natin titignan ang sangkademonyohan ng mga employed. Tapos may mga shifting. Dahil ang working hours ko, 8 to 5. Doon lang ako magtatrabaho. Mga 6 onwards, pahinga ko naman yun. Awa naman. Walang ganun, hindi sila employed na parang, alam mo yun, may oras ng pagtatrabaho. Kasi the truth is, 24/7 kumikilos ang sangkademonyohan. Tapos yung katabi mo, magpapadistract lang. Masipag ang demonyo sa trabaho niya para i-distract tayo. Ang gagawin niya, 24/7 mag-aambag yan ng mga ikaka-overthink mo. Kaya actually kahit hanggang ngayon nakatingin ka sa akin, pero yung isip mo, nasara ko ba yung gasol?
Na-i-ref ko ba yung dapat i-ref? Baka mapanis yun. Nakapaghulog ba ako sa Bombay ngayon? Baka dumaan yun. Isipin niya, tinataguan ko siya, nagsa-service lang ako. Di ba? Nasara ko ba yung pinto? Naku, uso pa naman yung mga magnanakaw ngayon. Nabanggit pa naman ni Pastora yung snatcher. Diba? Gagawin ng demonyo lahat, ma-distract ka lang at hindi ka makatutok sa Word of God ngayon. At ang nakakatawa pa rito, gagawin niya lahat, mapuyat ka lang gabi-gabi, lalo na tuwing Saturday night para pag-akyat mo rito ng Sunday, kompleto na tulog mo. Diba? Umakyat ka sa church, 6 hours lang tulog mo. Pagbaba mo, 8 hours na. Bakit kaya? Diba? Hindi ko po sasabihin yung mga paborito niyong pwesto rito, ha? Baka kasi last day ko na ngayon. Diba? Ang gagawin talaga, papaantukin ka niya. Diba? Para lang talaga, alam mo yun, bababa ka after ng service, ang wala ka nang matatandaan na nangyari simula hanggang sa dulo. Ang natatandaan mo na lang ngayong mga panong lumilipad yung paningin mo, ganyan. Na sinusubukan mo namang ilaban, kaya lang, kahit na sobrang liwanag ng church, madilim pa rin sa'yo. Pagmulat mo, wala ka na mga kasama sa church. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Tapos, ang demonyo minsan talaga napakautak. Kasing gagawin niya, talagang pagdating ng Sunday, doon tambak yung labahin mo. Ang gagawin niya, kapag kung kailan naman Sunday, yun yung araw ng trabaho, o kaya gagawin niya lahat, hindi ka lang makapag-life group, hindi ka lang makapag-devotion. Kaya ang gagawin niya, tapos minsan, kung kailan nag-i-start ka ng makinig sa word, doon naman may biglang tatawag. Di ba? Doon naman may biglang mag-chat. Tapos yung tao na yun, matagal mo nang hinihintay yung response niya. Di ba? Doon naman biglang magno-notify yung order mo sa yung parcel mo, di ba? Out for delivery na raw, COD yun. Magagalit pa yung nanay mo sa bahay. So matataranta ka na, hindi ka na makikinig. Distracted na. Tapos hindi ka ba nakakahalata? Pag nanonood ka ng Netflix, talagang gising na gising ka. Minsan binabalikan mo pa yung sabi, hindi ko maintindihan yung sinasabi sa subtitle, ganyan. Pero pagdating sa service, wala kang maintindihan. Okay lang sa'yo na buong service. Wala kang nag-gets. Tapos pag outing, sobrang excited, kahit pa 3 a.m. yung call time ninyo. Pag sa church, hindi naman madaling araw yung service, pero parang tamad na tamad ka na sa buhay mo. Diba? Or minsan, di ba, mayroon tayong mga dinadahilan, kaya may mga ginagawa tayo, mga bagay na, alam mo yung ginagawa ko to for self-healing, ganyan. Diba? To heal my inner child. Alam mo naman, diba? Dahil duman tayo sa ganyan. Tapos sinasabi mo, deserve ko to, ganyan. Tapos pag aayusin na ni Lord yung buhay mo, nagre-reklamo ka na. Hindi ba healing din yun? Diba? Alam niyo po, gaano kasipag ang demonyo? Sabi ni Mark, hindi kasi ni-record ni Luke, kasalanan ni Luke to eh. Sabi ni Mark, sa Mark 4:15, ang sabi niya, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. So sa sobrang alisto nila, kukunin na nila yung seed doon sa matigas na puso. Yung tipong bago ka pa mag-respond, or bago mo man mag-gets yung word, or dumating man sa pagkakataon na yun, ninanakaw niya na. Hindi talaga tutubo kasi matigas nga yung puso. Gagawin niya ang lahat, i-distract ka niya sa lahat, palili pa rin niya lagi yung isip mo para during service, during devotion mo, or sa lahat ng word na naririnig mo, hindi mo talaga tatanggapin ng word. Kaya nanakawin niya na agad. So now, ano po yung dahilan ni Satan? Bakit ganito siya mag-snatch ng word sa tao? Ba't ganun na lang niya gusto na maging kalos ang puso nating mga nakikinig ng word? Check natin yung sabi sa Luke 8:12b. The devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Yung believe po dyan ay pistoo. Ibig sabihin to entrust, to think to be true, magkaroon ng confidence, magkaroon ng joyful trust, at i-commit ang sarili ng may buong pagtitiwala. Para raw, hindi maranasan ng mga hearers ang pistoo. Para raw hindi nila magawang pagkatiwalaan si Lord. Kasi,
Pag nanampalataya sila kay Lord, yun na yung start ng kanilang kaligtasan. Yung be saved po dyan ay sozo. Ibig sabihin to be rescued from the penalty and power of sin. To be preserved, to be healed, to be delivered. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng ibig sabihin po rito na to make one a partaker of the salvation of Christ and to be made whole. Kaya po mga kapatid, napakaganda ng pwedeng maranasan ng mga taong matataniman ng word. Kasi alam ng demonyo, pag naranasan nyo ng mga hearers, meron silang kalayaan sa kasalanan. Meron silang kaligtasan sa judgment. At makakaranas sila ng joy at kakumpletuhan sa buhay nila. Ika nga ng isang writer, wala talagang pakialam si Satan sa mga naririnig mong word. Wala. Kahit pa i-discuss mula Genesis hanggang Revelation. Baka nga start pa lang ng Genesis chapter 1, bagsak na yung katabi mo. Wala siyang pakialam kung ano man yung mga maririnig mo, mga preachings and all. Pero natatakot na yan pag may epekto na sa'yo yung Word of God. Natatakot na yan kapag naniniwala ka na sa naririnig mo at pinanghawakan mo yung katotohanan na yon. Kasi alam ni Satan, the moment na namulat ka sa katotohanan, the moment na naitanim sa iyong gospel, kaligtasan mo yung kaakibat nito. Kaya po gagawin ni Satan ng lahat para lahat ng mga naririnig mo ngayon, makita mong walang kasenses. Makita mong walang kakwenta-kwenta para hindi ka makaranas ng totoong fullness of life. Tandaan po natin, mga kapatid, Satan's purpose is the exact opposite of God's purpose. Tama? Kailan pa nagkaroon ng magandang purpose si Satan sa buhay natin? Kaya nga sabi ni Jesus sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng buhay na kasiyasaya dahil sa Kanya. Are we amazed po sa in-expose ni Jesus ngayon? Palakpakan naman po natin si Lord. So now to conclude po, this was Jesus na nilatag niya yung katotohanan about sa calloused heart. In-identify niya yung setting ng hearer, tapos in-expose niya rin yung schemes or yung masamang balak ng snatcher. And as I end po, baka kahit ano pa mang mga naririnig po natin ngayon, ang mindset mo pa rin, it's okay to live this church na kalos pa rin ang puso ko. Patapusin ko lang to. Patapusin ko lang tong series na to. Ganun pa rin yung puso ko. Kalos pa rin ang puso ko. Bakit? Ang katwiran niya, okay lang manatiling unrepentant. Okay lang na hindi nagko-confess ng kasalanan for as long as wala naman akong natatapakang tao. It's okay to live this way. Yung may habitual sin, yung prideful at arrogante sa Diyos, yung lagi kong tinitignan na mataas yung sarili ko, matalino talaga ako. Talagang talinong-talino ako sa sarili ko at tingin ko walang kasensense yung Word of God. Ako lang naman to. Wala naman akong naaapektuhang buhay ng iba. It's okay to stay numb. It's okay na maging matigas ang puso ko, Pastora. Ano naman sa'yo kung hindi ako magpapaayos? Sino ka ba? Hindi mo tayo magkaano-ano. Diba? And perhaps, may mga ganyan tayong mindset na nilalaban. Pero if you think, wala ka nasasaktan, wala ka naapektuhan, walang may pakialam sa'yo, sorry to say, pero mali ka. Dahil pagdating sa stubbornness, pagdating sa katigasan ng puso ng tao, may ni-record si Mark about this. Mayroong pinaka naapektuhan dito. Sabi sa Mark 3:5, he looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts. Mga kapatid, yung hipo dyan, this was Jesus na tumitingin sa mga tao sa synagogue, including sa mga Pariseo, na kalos ang puso nila kasi blinded sa katotohanan. Nandun nga sila, mukhang nakikinig. Pero hindi talaga para magkaroon ng faith kay Jesus. Para lang maging critic ni Jesus. Para lang akusahan si Jesus Christ. And this was Jesus na heartbroken kasi yung puso nila matigas. And He grieved with them. Ramdam na ramdam niya yung tigas ng puso nila kasi alam niyang it will lead them to misery. At yung callousness ng puso,
yan talaga yung magpapahamak mismo sa kanila. Kaya galit na galit si Lord sa mga matitigas ng puso. Kaya galit na galit si Lord sa mga hanggang ngayon hindi pa rin nakikinig sa Kanya. Kasi alam niya, ikakapahamak yun ng tao. Ang dami ng mga warnings. Ang dami ng mga sinasabi sa Word. Alam mong para sa'yo yun. Pero nagmamatigas ka pa rin. Nag-grieve ang Lord. Hindi yung para sa sarili niya, of course. Ang Diyos natin ay Diyos pa rin. Pero delikado tayong mga tao pag kalos ang puso natin. Kaya ano yung nagkakos ng anger at grief ni Jesus? Calloused heart. A heart that is insensible. Yung pusong impenetrable, hindi makapasok ang word. Walang pinapakinggan, matigas. Stubborn. Kaya kung sinasabi mo, wala ka namang nasasaktan sa callousness ng puso mo, you're wrong. Sasaktan mo si Lord. Kaya we may grieve our Savior because of the hardness of our hearts. Tapos mukha tayong okay sa panlabas. Pwedeng mukha kang okay sa church, mukha kang okay sa light group, mukha kang okay sa mga tao, pero pwede ring grieved ang Diyos kasi nakikita niya yung puso mo. That is why bilang challenge po sa ating lahat, isang bagay lang, let God's word break your heart. Pabasag tayo. Dahil na-discover mo yung sarili mong puso na matigas na pagdating sa word ng Diyos, let it break you. Magpapasag ka sa panamparaan. Huwag mong iwasan. Huwag mong kalimutan. Huwag mong ipasa sa iba ang kinin mo kasi alam mong para sa'yo yun. Let the word of God break you by what? Yung kasalanan mo, yung matagal mo nang tinatago, matagal mo nang ginagawa sa dilim, isuko mo na. Aminin mo kay Lord, mag-repent ka. I-repent mo na yung mga unconfessed sins mo sa Diyos. Ang mahirap sa atin, minsan magre-repent lang tayo pag nahuli na. Pag bigla nang kinalkal yung phone mo. Pag bigla nang nakita yung dummy account mo. Pag bigla na lang nahuli kayong dalawa sa ginagawa niyong kalokohan, ang hirap nun. Pag tinatanong ko bakit ka magre-repent, wala nahuli na kasalanan niyo, nakita niyo kami. Magagawa ko, di mag-sorry. Sorry! Okay na? Diba? Pero kapag hindi pa nahuhuli, pag nai-enjoy mo pa, tuloy-tuloy yun. Sabi mo sa katabi mo, wag ganun. So repent everything to God and do it with all humility. Yung wala nang pagmamatigas. Minsan pa naman kapag may mga dinidili sa atin si Lord, na alam natin, alam mo yun, tinutumbok niya sa'yo. Parang kulang na lang i-mention ka niya sa Bible. Ito. Dami-dami na nga mga hindi magagandang record sa Bible. Nandun pa yung mga pangalan natin, di ba? Parang kulang ata yung ganito kanipis na Bible. Alam mo yun, may tinututot na siya sa ating na Word of God. Alam mong ikaw yun, tapos ikaw ang magiging dahilan mo. May mga katwiran ka pa. Kaya alam mo na ako ganito dahil sa ganito eh. Kaya alam mo na ako ganito dahil sa ganito. Alam mo yun, may mga tinuturo pa. Pero kapag repentant ka, alam mong ikaw yun. Kung may kasalanan yung ibang tao, hayaan natin na si Lord yung mag-deal dun sa tao. Pero alam mong may inaayos din sa'yo si Lord. Let it break you. Kung ang demonyo alisto sa pagnanakaw ng word, sana mas maging alisto ka. Sipagan mo namang i-embrace yung word. Sipagan mong isa pamuhay yung word of God. Yung wag ka nalang magiging passive na magiging dahilan mo, ninakaw ng demonyo. Kasalanan na lahat, pati ng demonyo. Diba? Sa sobrang passive mo, wala ka nang ginawa, lahat sinisi mo sa demonyo. Sabi niya, hindi, nagnanakaw lang ako kapag di mo tinatanggap ha. Nagnanakaw lang ako kapag di ka nakikinig. Huwag may bunton sa akin lahat. Minsan mag-partner tayo, pero baka may mga times hindi. Kasalanan mo talaga yan. Kasi mo sa katabi mo, wag ganun. Pag may mga hindi po tayo maintindihan sa word, wag nating isipin, ano ba yan? Pang malalim naman yung mga tinuturo. Wala man lang mga mga mabababaw lang. Naku po, magpaturo tayo. Pa-mentor tayo. Magtanong. Kung di pa po tayo part ng light group or wala pa tayong mentor, mag-ask po tayo sa mga ushers natin mamaya para lang makapagpa-disciple tayo. Amen?
Sa mga matatagal na sa process, sana hindi po tayo maging over-familiar sa Word. We make sure lagi tayong nabibreak sa Word of God. Itigil po natin yung pambabaliwala sa Word of God na parang, alam niyo po yun, parang wala itong kwenta sa buhay natin. Yung after mong marinig, lalabas ka na lang na parang wala ka rin narinig. Kaya kung sinasabi mo mahalaga sa'yo ang Word of God, hindi siya useless or worthless para sa'yo. Kaya wag mo siyang itapon. Wag mong ipanakaw sa mga kasinungalingan ng mundo or kasinungalingan ng mga sangkademonyohan. Do your best para hindi ka magpa-distract sa enemy. Of course, lagi talaga may mga distractions. Pero stay focused. Focus ka sa Word of God. Gisingin mo yung isip mo, gisingin mo yung diwa mo, yung puso mo, and learn from it and live with it. Amen po ba? Sino po rito gusto mong bitawan yung callousness ng puso? Papabasag tayo kay Lord ngayon. Okay lang? Tatayo po tayong lahat. Can we all close our eyes sa mga oras na ito? Hallelujah. I'm inviting everyone ngayon na bitawan mo na. Ano man yung mga nagpapakalos sa puso mo ngayon. I don't know, of course, lahat naman tayo rito ay mga limitado. Hindi natin alam yung sitwasyon ng buhay ng iba or what. And of course, kung meron mang pinaka nakakita ng kondisyon ng puso mo ngayon, yun ay walang iba kundi si Lord. Of course, you can pretend sa katabi mo, you can pretend sa mga tao sa paligid mo na you're okay, there's nothing wrong with you, parang okay lang yung mga ginagawa mo ngayon, pero alam na alam mo rin na alam ng Diyos yung puso mo ngayon. Na as you go through, dito sa mga napag-usapan natin, nakikita mo na, ay, may callousness na pala yung puso ko. Kaya pala hanggang ngayon, hindi ako makapag-obey kay Lord. Kasi punong-puno na pala ng kalyo ang puso ko. Kaya pala hanggang ngayon may hindi ako mabitawang kasalanan kasi may kalyo na pala sa puso ko. Kaya pala hanggang ngayon meron akong issue pagdating sa mga ginagawa ko sa araw-araw. Panay ako reklamo. Kaya pala may struggle pa rin ako sa ganitong klase kasalanan. Kaya pala hanggang ngayon ay mayabang pa rin ako. Arrogante pa rin ako. Kaya pala hanggang ngayon ay paliwala sa akin ng word. It's because of the callousness of the heart. That is why mga kapatid, it's time to humble ourselves before God. Alam mo yun? Yung gagawin mo ngayon, hindi lang siya simpleng pagpikit lang, hindi lang siya simpleng parang, alam mo yun, tumayo ka lang for the sake dahil in-invite kang tumayo. But it's between you and the Lord. And it's time for you to focus on your heart, to check on yourselves. Like, ngayong nakita mo na there's something in your heart na kailangan ipaayos kay Lord, why not this time humble yourself before God? Come on. Yung wala ka ng anumang ititirang pride. Yung wala ka ng anumang ititirang reservations. Na baka matagal na panahon reserve ka, matagal na panahon resistant ka, pero bakit hindi ngayon? Why not this time tanggapin mo yung word ni Lord? Para sa'yo to. Open your heart, be broken, magpakabasag ka ngayon sa harapan ng Panginoon. I don't know kung anong gagawin mo, kapatid. You can kneel down before God. You can just raise up your hands. You can cry out before God. Basta ipakita mo ngayon, kapatid, kay Lord, kung paano nagpapakabasag ka sa harapan ng Panginoon. Kaya right now, sa mga oras na ito, I believe may ginagawa ngayon ng Lord. At mayroon ding ginagawa ang demonyo para lang hindi ka makapagpaminister ngayon. Kaya right now, I rebuke any spirit of pride sa lugar na to in Jesus' name. Sa mga oras na to, I rebuke any arrogance, any selfishness, any reservations, any resistance. I rebuke any spirit that is not from you right now, God. In Jesus' name. In Jesus' name. God, kayo ang Diyos ng simbahang ito. We allow you to move in this place. Come on. Paayos ka ngayon kay Lord, kapatid. May ginagawa ngayon ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. Humble yourself. Be broken. Let God break you right now. Welcome God in your life. Hayaan mong kumilos si Lord sa buhay mo ngayon. Hayaan mong suriin ka ngayon ni Lord. Woo! Pusong
Mabasag ka ngayon, kapatid. Paalis mo na yung kakalyuhan ng puso mo ngayon. Huwag ka nang magtira ng kayabangan. Huwag ka nang magtira ng kaarogantehan. Huwag ka nang magtira ng self-righteousness. Huwag ka nang magtira ng mga kasalanan. Huwag ka nang magtira sa mga tinatago mo sa dilim. Ilatag mo yan kay Lord. Be humble. Be broken. Come on, repent! Repent! Right now, God, I pray that every heart right now will be broken before you. Ang bawat puso ay magre-repent sa iyong harapan ngayon. Wala nang pagpapanggap, walang reservations, walang anumang distractions, magpapakabasag all out na pagpapakumbaba sa Panginoon. Have your way, Lord. Come on, don't miss this. Repent. It's time to repent from arrogance. It's time to repent from pride. It's time to repent from numbness. It's time to repent from sinfulness. It's time to repent sa pang-iinsulto mo sa word niya. It's time to repent sa anumang mga excuses mo. It's time to repent sa pagmamatigas mo. Come on, come on. Be broken before God right now. Plead for His forgiveness. Plead for His restoration. Gustuhin mo namang magpaayos kay Lord. Gustuhin mo namang magpa-restore kay Lord. Huwag mo nang hawakan yung matigas na puso mo. Gustuhin mo namang lumapit kay Lord. Gustuhin mo namang maranasan ang presensya ng Lord. Gustuhin mo naman na mas lalong mahalin si Lord ngayon. Be broken. Come on, come on. Come on. Whew. Come on. Come on. Ay, naayos sa'yo ngayon ng Lord, kapatid. Paayos ka ngayon kay Lord. Baka matagal ng panahon na yung resistant. Baka matagal na panahon ka nang hindi talaga nagpapaminister. Baka matagal na panahon na talagang ang meron na lang sa puso mo, walang iba kundi puro kalyo. Katigasan na wala ka nang pinapapasok na word of God yan sa puso mo. Come on. Pakita mo ngayon sa Panginoon kung paanong you are desiring to have a tender heart, to have a heart na willing tumanggap ng word ng Diyos. That's why, mga kapatid, sa mga oras na ito, bitawan na natin yung karebeldehan natin kay Lord. Bitawan na natin yung pagiging stubborn natin. Bitawan na natin anumang disobedience natin. Bitawan na natin anuman yung pagiging matitigas ang ulo natin kay Lord. Bitawan mo na yung callousness ng puso mo. Kaya this time, if this is your first time, gusto mo na mas lalong maranasan ng Diyos, magkaroon ng relasyon sa Kanya, pwede mo kong sabayan sa panalangin na to para ma-welcome mo ang Panginoon in your life. Sabi mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga naging kasalanan. Naamin ko na ako'y nagkasala.
At naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. Inako sa krus na matay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. At tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Receive the forgiveness of God right now. Receive the salvation of God. Na sa lahat ng mga nagpapakumbaba, mga nag-confess ng kanilang mga kasalanan sa Diyos. Sa lahat ng mga nagpakabasag ngayon, I want to tell you kapatid, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful. He is just and will forgive our sins. Alam mo kapatid, forgiveness at restoration, assurance yan sa'yo ng Panginoon. Therefore, hindi mo na kailangan mamuhay sa self-condemnation. Hindi mo na kailangan mamuhay sa pang-aalipin ng kasalanan or lies ng demonyo. Because you are now forgiven. And begin to live a life na pleasing sa Diyos. Begin to have a heart na tender at willing na magpapasag araw-araw sa Word of God. Kaya this time, have a personal commitment ngayon kay Lord. Come on. Ikaw mismo kakausapin mo ngayon si Lord. Sabi mo, Lord, papabasag ako sa Word mo araw-araw. Araw-araw ako magpapakumbaba. Araw-araw ako magpapaayos. Araw-araw ako mamumuhay sa righteousness. Araw-araw ako magsusuko. Araw-araw ako mamumuhay sa nais mo sa aking buhay. Come on, make a commitment ngayon kay Lord. Patuloy mong isuko ang buhay mo sa Diyos. Na magkaroon ka ng commitment na araw-araw, you will do your best to worship Him. You will do your best para sundin siya. You will do your best para magpasakop sa Kanya. You will do your best para hindi mamuhay sa pride, hindi mamuhay sa arrogance, hindi mamuhay sa ano pa mang pagiging resistance sa word ng Lord. Pero araw-araw, you will let the word of God break you, kapatid. If that is your prayer right now, kung yan yung prayer mo, bakit hindi ka tumayo ngayon? At patuloy mong itaas ang iyong mga kamay. Pasalamatan mo ang Diyos. Dahil kaya mo lang naman siya nararanasan ngayon. Dahil sa suktulang biyaya ng Diyos. Dahil sa grasya ng Panginoon. Thank Him. Worship Him. Dahil hinil ka ng Lord. Pinalaya ka ng Lord. Worship Him. Dahil pinatawad ka ng Lord. Worship Him. Dahil inayos ka ng Lord ngayon. Worship Him. Pasalamatan mo si Lord. Dahil binabasag ka niya ngayon. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos ngayon. God, we thank you. We thank you, Lord, dahil it's only because of your grace. It's only because of your love. Kaya kami ngayon ay naging basag sa iyong harapan. Akala namin hopeless na. Akala namin wala ng pag-asa. Akala namin mananatili na lang kaming ganito all these years sa buhay namin. Pero we thank you, God, for this breakthrough na pinaranas niyo sa amin. We thank you for healing us, for forgiving us. At salamat, Panginoon, dahil naniniwala ko ng mga anak mo na nagpakumbaba, nagpabasag, nag-commit ng kanilang mga buhay sa inyo, Lord. Paranas mo sa kanila kung papaanong dahil sa'yo, para sa'yo, makikita nila yung matinding kapangyarihan mo, O Diyos. At pasasalamatan nila yung araw na to na nagpabasag sila sa inyo. Kaya God, dalangin namin na everyday,
magkakaroon kami ng ganitong klase ng attitude, magpapabasag dahil sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. We love you. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. So there's a reason po to celebrate. Hallelujah. Come on, patuloy nating awitan. Panginoon, sa lugar na ito, sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, lapit na lang po tayo dito sa harapan. Hallelujah. Di aasa sa nakikita, hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang lagi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa iyo lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Come on, sabihin mo sa Panginoon. Walang imposible. Aking nakita. Taglay mong pag-asa. Ako ay nagtitiwala. Walang imposible. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Come on, sabay-sabay po nating awitin. Kay Jesus ang tiwala yes, Lord. Ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Amen. Sige po, malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Are we blessed po sa ginawa ng Lord sa atin ngayon? Excited po tayo na i-apply ito sa ating mga buhay. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin si Lord. Hallelujah, God. We thank you. We praise your name. We honor you. We're very grateful dahil di namin minis ang pagkakataon po na ito na magpa-minister sa iyong salita. Thank you, God, for changing our hearts, for changing our lives, for forgiving us, for restoring us. And we thank you, God, sa opportunity nito na mas lalong makapagpatuloy in our relationship and journey po with you, oh God. God, dalangin ko po na ang mga anak mo pong ito, mapa-onsite, mapa-online, may you continue to bless them, may you continue to strengthen them sa anumang aspeto ng kanilang mga buhay. You know all their needs, Lord. Kayo pong magpunan nito in accordance sa iyong kalooban, O Diyos. And at the same time, dalangin ko po na kaming lahat ay hindi lang patuloy na pagpalain, pero magsilbing pagpapala sa iba pang mga tao. We will continue to bless yung mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, kaklase namin. And at the same time, God, next Sunday, hindi namin nahayaan na kami lang ang nandirito. Dadalhin din namin ng mga kapamilya namin, kaibigan, at ang mga taong kailangan din ng kaligtasan at ng relasyon po sa inyo. So now receive the blessing of the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po sa ating lahat. Happy Sunday po.